dear beloved, Boss Mike, Cervera. Na po mga kapatid, sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo po tayo forever kasi itutuloy-tuloy ko ng pakikipagdiskusyon sa mga Katoliko at saka Muslim. Pero ang hiling lang naming mga nahandog sa loob ng Iglesia ni Cristo at nabautismuhan mula sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa pagdudoktrina sa amin, napatapusin nyo po yung termino ni PBBM. Nako, kita nyo, yan ang banta ng mga membro tulad ni Kuya ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi mga kababayan patapusin nyo ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Kasi ang pagiging presidente ay dapat ilagay sa legal na proseso. Ang pagiging presidente daw ay ilagay sa legal na proseso. Mas magaling pa si Kuya kaysa kay Sara Kita nyo, mga kababayan ko, mas magaling pa si Kuya kay Sara. Ayun na nga kawatan si Tamba, hindi ka ba nahihiya? Yung idol mong si Sara na mukhang boksingerong bakla. Aba mas magaling pa ako kaysa sa kanya. Kahit pasabihin mo na nag-aral siya ng abugasya, pero sa linaw ng utak at paggamit ng common sense, talong-talo ko siya. Talong-talo naming dalawa ni Kuya. Di ba? Aminin mo na, hindi ka naman makukulong Sa botohan ng mga tao. Yun lamang po. Hindi po natin kailangan agawin ang posisyon ng isang presidente. Kung ito naman ay nagtatrabaho ng maayos, correct. At kung ito naman ay nakakatulong sa ibang tao. Kita nyo, ang mga membro ng mga INC ay nakikita, buti pa sila. Nakikita na maayos na nagtatrabaho ang Pangulo at mabuti yung kanyang ginagawa. Kaya nga si Marcoleta nyo tumahimik bigla. Hindi nyo ba nahalata? Mga DDS, tanungin nyo si Marcoleta, Marcoleta, bakit ka ba biglang tumahimik? Natatakot ka bang sabunutan at matlaga siyang buo mong buhok ni Takeru Miyamoto? Di ba? Baka natatakot. Maaaring hindi nakatulong sa iba, pero nakakatulong naman din sa napakaraming Pilipino o tao. Correct. Okay po? Kita nyo mga kababayan, may warning na si Marcoleta. Oo nga. Ito yan mga kababayan ko. Totoo, ito tingnan nyo. Kung paano magpaliwanag si Kuya, maliwanag, mauunawaan nyo. Pero kapag si Sara nagsalita, mga kababayan, daig pa mga kababayan yung bang grade 1 yung kausap mo. Pero ito, ano ang paliwanag? Maaaring hindi kayo masaya sa ibang nagagawa ng Pangulo, pero marami rin namang natutuwa sa ibang ginagawa niya. Ibig sabihin, ganun talaga, walang perpekto. Pero mga kababayan ko, kung paghahanapan nyo ng kaperpektuhan, unahin nyo munang hanapan si Digong bago ang Pangulong Bongbong. Ganon magsalita, hindi tulad ni Sara. Di ba? Maraming salamat po. Yung mga nag-a-addict dyan sa Metro Manila, matagal na po yan. Hindi pa rin nawala-wala. Nung panahon ni Digong, ni Boss Digong, nandyan talaga yan sila, hindi nawala. Ang akala nyo ba? Kita nyo, buti pa tong mga iglesia, alam nila na ang droga daw nandyan na, panahon pa ni Digong nandyan na, hindi nawala. Wale. Diba? Bakit mo tatanungin si BBM na malinis? Dyan na nga lang sa bangag-bangag nyo. Nasa inyo daw nga yung yung sintomas na bangag kayo. Tapos binibentang nyo kay Pangulo. Tignan mo naman ang itsura ng pamilya ni Pangulo at saka yung pag-iisip at ginagawa. Diba? Kay Digong puro mura, puro ganito, puro kung ano-ano sinasabi, pati Diyos. Ganun ang bangag. Alam nyo, ang bangag, yung wala na sa katinuan, pati Diyos minumura na, yan senyales na bangag talaga. Tuloy. Nawala. Yun lang ang akala nyo. Ang akala nyo kasi,
mawawala yan sila. Hindi na yan mawawala eh. Ah. Oo, may natatakot. Pero kasi yung iba, iniisip nila, yun lang ang trabaho nila, yun lang ang hanap buhay nila eh. Pagbenta ng shabu Ah. at maggamit ng shabu. Yun lamang po ang trabaho nila. Kaya hindi po yan mawawala. Tingnan nyo si BP Sara. Ah. Kung Ayan na. Tingnan nyo raw si BP Sara, sabi na. nangingialam ba sa mga drug Ah. addict o sa mga drug user, sa mga drug pusher, Ah. hindi. Kahit maging presidente si Inday Sara sa 2028, hindi na siya mangingialam sa mga ganyan. Kita nyo, totoo naman Okay lang nangialam si Sara nga daw sa mga droga-droga. At kahit daw maging presidente pa yan, hindi mangingialam. Hanap buhay ng mga Duterte ang droga eh. Di ba? Tuloy. Kilala ko ugali ni Inday Sara eh. Nako, Kasi si Boss kilala daw niya si Sara. Kita nyo, parang Ramil Madriaga pala to eh. Kilala niya daw si Sara, oh. Digong, yung PSG na niya, Mm. yung isa sa PSG niya ay kamag-anak ko. Nako! Hindi niyo po ba alam yun? Nako, kamag-anak daw pala yung isa sa PSG. Ni Digong noon. Ibang klase pala si Kuya, ha? Yun lamang po mga kapatid, ingat po palagi, Iglesia ni Cristo po ang tunay. Ulitin ko, hindi na po ako mangingialam dito sa mga politiko at makikipagdiskusyon na naman ako sa mga Katoliko at Yan, mga kababayan ko. Wala akong pakialam dyan sa mga relihiyon. Basta ako dito, yung sinabi niya na, nako! Kilala niya daw si Sara Duterte. Wala, parang sinasabi niya na lang parang wala daw kwenta yan si Sara, no? Di ba, no? Di ba? Ayan. Yan ang napapala mo kasi. Mahilig ka sa chismis kahit walang ebidensya. Porque sinabi ni Amy, maniniwala ka na. Kaya ganyan kayo kitid ang utak at napapasunod ng kung sino-sino. Ang idol mo si Kibuloy. Di ba? Ano sabi ni Kibuloy? Pag-aari niya yung kaluluwa mo. Naniniwala ka ba doon? Si Digong walang Diyos. Bakit mo pinapaniwalaan si Digong? Bakit? Kasi ang Diyos ni Digong si Kibuloy. Di ba? Yun. Merong faction. Eto, anong faction niyan? Sabi lang nung mahaba-baba? Anong klaseng kabubuhan yan? So, pag sinabi ni Manang Aimee na si Sara Duterte pumapatol sa kapwa, kapwa babae, maniniwala ka na? Ganon? Wala, mahina ulo nyo. Mahina. Talinuhan mo nga bago ka pumunta rito, Our beloved Boss Mike.